Tampal mo na. Teka lang. Gising ka pa? Anong Ano oras? ba? Kumain ka na ba? Ano mo na to? Mahal! Ano ba Pinakausap yun? kita. Kumain ka na ba? Hindi pa. Wala namang kakainin eh. Paano wala? Di ba binigyan kita ng pera pambili? Ang pambili? Magkano yun? 2,000? Makakain ba yun? Ikulang pa nga pantaya ko yun dito sa sugal eh. Pinantaya mo dyan? 2,000 yan, Renz. Malaking halaga yun para sa pagkain natin. Ang malaking halaga, barya lang yun. Tignan mo nga, natalo na ako kanda leche-leche, dumating ka pa. Akala ko nga, magtitriple na yung 2,000 nabawi. Renz naman, pwede ba tigilan mo na yan? May asawa ka na. Dapat mag-focus ka sa atin, sa magiging kinabukasan natin. Bakit dyan ka sa sugal na napunta? Ano ba yan, Renz? Ang sakit na ng ulo ko. Paano kita bubuhayin? Asa ka na lang balagi sa akin? Problema ko ba yun? Problema mo na yun kung paano mo ako bubuhayin. Ako yung buhayin mo. Ito na nga ginagawa ko na. Lagi ako nag-overtime para sa'yo. Para sa atin. Ako lang naman kumikilos dito, di ba? Yun naman pala yung kinakagalit ng butchi mo, ang ingay-ingay mo ngayon. Kasi, Ginugulo mo pa ako dito. kasi naman para sa simpleng pagsaing, pagluto, para pagdating ko, makakain ako at makapahinga. Paano nga ako magsasaing kung wala namang bigas? Paano ako bibili ng ulam kung wala namang pambili? Ilang beses mo na yung ginawa sa akin, ha? Pinapaasa mo lang ako. Lahat ng pera ko halos nasa iyo na. Uy, Tapos uy, dyan lang sa sugal na punta. Huwag mo akong gaganyanin, Eden, ha? Huwag mo akong susumbatan. Sinusumbatan mo ba ako? Hindi naman sa ganun. Ano hindi naman sa ganun? Parang sinusumbatan mo na ako Pagka tumatama naman ako dito, binibigyan kita ng 500, ha? Teka lang, anong binibigyan, Renz? Wala akong natatanggap sa'yo. Lahat galing sa akin yung pera na binibigay ko sa'yo. Anong gusto mong gawin ko? Magtrabaho ako? Ha? Kung maaari. Ako maaari. Uy! Kaya mo ako minahal kasi gusto mong nandito lang ako sa bahay, di ba? Patay na patay ka nga sa akin Yung pogi-pogi ko, gusto mo ako, di ba? Itong buhay na meron ako. Yung ugali ko na to, natural na ugali ko na to, hindi ko na to kayang baguhin. Ano sabi mo sa akin? Ano sabi mo sa akin, di ba? Mamahalin kita kahit sino ka man, kahit ano ka man. Ito yung ugali ko ito yung mahalin mo. Renz, tinanggap kita. Oo. Totoo yun, lahat ng sinabi ko. Pero sana naman ma-realize mo na iba na ngayon. Iba na yung takbo ng buhay natin dahil mag-asawa na tayo. Akala ko nga, lalayuan mo na yung pagsusugal Magbabago ka na para sa atin, pero wala. Mas lalo kang lumala. Nakilala mo ako, manunugal na ako. Dumating ka sa buhay ko, ang dami ko ng ambisyon, naninigarilyo, nagsusugal. Anong gusto mo gawin ko? Baguhin ko yon para sa'yo? Hindi ka hindi ka Disney princess, ha? Hindi ako magbabago para sa'yo. Kaya ka pumunta sa buhay ko kasi mahal mo ko. Tanggap mo na sugarol ako. Tanggap mo na manginginom ako, na nagyoyosi ako. Renz, Gusto tama mo na nga. baguhin ko na? Tama na talaga. Paulit-ulit na lang itong nangyayari sa atin Ang gagawin ko, hiwalayan? Hiwalayan tayo? Ayaw mo rin naman di ba takot ka naman mag-isa? Kaya nga, dito lang ako kasi gusto mo, mahal mo ako, dito lang ako, ikaw bubuhay sa akin. Pero pakiusap ko lang sa'yo. Mm. Please. Kahit sa pagluto lang, pagsaing, yun lang yung gusto kong gawin mo. Gusto mo gawin ko yun? Lakihan mo yung binibigay mong pera dito sa bahay. Saka huwag mo ang papakialaman. Umalis ka na. Gawin mo, may mga dilata pa yata na tira doon. Tapos, kung wala kang pera ngayon, mangutang ka doon kay Aling Bebang na may masaing tayo at nagugutom na ako, paglutuan mo ako. Bilis! Nagpaalam ka na. Kuya. Teka lang. Ang gabing-gabi na. Ito nga, Ay, ang bigat naman ito. Kat! Ano ba kuya? Ba't ako magpapaalam sa kanya? Ibahin mo rin naman to. Di sige, para formality na lang din. Eden. Ate pala, sorry. Dito na ako titira. Ano? Teka lang. Kapatid, di mo narinig, yung kapatid ko dito na daw titira. Teka lang, Renz. Teka lang ha, saglit lang ha. Nabibigla ako sa mga nangyayari. Wala ka namang pinagpaalam sa akin na dito titira si Kat. Formality lang. Sinasabihan lang namin ikaw na dito natitira yung kapatid ko kasi nga, tumawag siya sa akin noong nakaraan na walan daw siya ng trabaho, nagpapaalam sa akin kung pwede bang dito siya tumira sa bahay. Yun Sabi naman- ko, oo. Yun naman pala, bakit hindi mo sa akin sinabi? Bakit kailangan ko pa magsabi sa'yo? Kailangan ko magpaalam sa'yo? Bakit? Sino bang boss mo? Boss kita? Under mo ko? Tsaka Renz. Eden, ano ba? Ang bobo mo naman. Ito na nga, nagsasabi na nga. Alam mo,
Alam mo kaya hindi na ako magtataka eh. Alam mo kung tutusin, iniisip ko nga baka napikot mo si kuya. Mukha naman katulad niya, walang laman yung utak mo eh. Hindi mo, alam mo naman siguro, alam naman natin lahat na itong si Kuya Reds, apaka-pogi. Kung para sa pagmumukha mo, di ba, ligwak ka. Alam mo naman ang dami nagkakadara pa dito. So, dapat medyo ilugar mo yung pagiging, yung asta mo. Ewan ko ba bakit pinatulang ko pa tong babaeng to? Baka nga, tama ka Kat, baka ginayuma lang ako nito. Ano bang pinagsasabi mo? Ewan Tsaka ko, teka di ko lang. rin alam, nakita ako sa'yo eh. Teka lang. Kahit sabihin natin mag-asawa tayo, bahay ko pa rin to. Dito kayo nakatira sa akin. Ha? Ulit-ulit sa bahay mo. Hindi, sige, bahay mo na nga. Basta mahalaga, makikitira ako. Tsaka ang pinakamahalaga pala, pagsisilbihan at papakainin mo ko. Kasi nga, wala akong trabaho, di ba? Narinig mo naman. Ayoko na pa ulit-ulit. Teka lang, Renz. Dahil sa sitwasyon na to, kailangan mo na magtrabaho. Hindi ko kayang ako lang yung kumakayod para sa atin. Anong hindi mo kaya? Di ba nanumpa ka sa akin na sinabi mo lahat, hirap at ginhawa, mahal mo ko, pagsisilbihan mo ko. Bakit? Ikaw din naman ah. Kailangan Oo na nga. magtulungan, lalo na nandito na yung kapatid mo. Tinutulungan naman kita, naglilinis ako dito. Ako nga minsan naghuhugas. Ano? Lahat nga sa akin eh. Galing ako sa trabaho, akin pa rin dito. Ikaw, hanggang kailan ka ba dito mag-i-stay? Huwag mo ko tanungin dahil hindi ko pa sure. Pero alam mo kung anong sigurado ako. Dapat, bigyan mo rin ako ng allowance tulad ng pagbibigay mo kay kuya. Kasi tulad nga na sinabi ko, wala akong trabaho. Renz naman, sana pinag-usapan muna natin to bago mo pinapunta dito yung kapatid mo. Ba't parang galit ka? Hindi ako Ba't galit. parang kasalanan ko? Sa tingin mo, kasalanan ko rin? Ikaw yung may kasalanan kasi dito eh. Hindi mo sa akin sinabi, sana nagawa natin doon ng paraan. Kailanman wala akong magiging kasalanan sa'yo at saka, bakit kailangan ko pa magpaalam sa'yo, Eden? Bahay mo nga to. Dito ako nakatira. Pero mag-asawa tayo, di ba? Kung anong meron sa'yo, akin na rin yun. So, ibig sabihin, bahay ko na rin to. Ngayon, itong kapatid ko na wala ng trabaho, kailangan ng tulong, tutulungan natin. Tsaka alam mo, laki ng problema mo. Ako, malaki din ang problema ko. Nagugutom na ako. Kaya kung ako sa'yo, pagdala mo ako ng pagkain doon sa kwarto nyo. Kuya, gusto ko doon kasi naka-aircon. Please. Ay, yung kwarto namin, yun lang yung may aircon dito eh. Ano naman, di doon kayo sa lapag. Doon ako sa higaan. Teka Sa lang. manambot. Kwarto namin yung mag-asawa. May isa namang kwarto, pwede ka naman mag-electric fan doon eh. Hoy! Rumispeto ka naman sa kapatid ko, ha? Gusto niya sa may aircon eh. Anong gagawin natin? Mag-adjust ka naman. Huwag mong pakita yung ugali mong ganyan, ha? Teka lang, bakit ako mag-a-adjust dito? Siya na nga to nakikituloy dito eh. Dapat siya yung mag-adjust. Renz naman, bakit mo ba kinakampihan yung kapatid mo? Tapos na yung usapan. Doon siya matutulog sa kwarto nating may aircon. Hindi sanay nang walang aircon yung kapatid ko. At saka ayokong nahahaggard dyan. Ang ganda-ganda niya, no? Narinig mo. Tsaka yung pagkain, kuya. Yung pagkain. Hindi yan kumakain ng dilata eh. Di ba sabi ko magluto kang dilata? Baka may natitira ka pang pera dyan. Mag-online, na ka na lang. Steak, please. Mag-steak ka. Pa-deliver ka na ng steak, Eden. Gawin mo na muna ng paraan, Eden. Renz, yung pera ko natitira dito. Para pamasahe ko na lang, papunta ng work bukas. Pamasahe. Paano makakabili ng steak yung pamasahe? Mangutang ka sa katrabaho mo. Gumawa ka naman ng paraan, Eden. Tara na nga, kuya. Hayaan mo na yung asawa mo dyan. Ay, teka, naalala ko. Tungkol nga pala sa kwarto. Gusto ko doon, di ba? Doon ako sa kwarto nyo. Tapos, total, ayaw mo naman magkakasama tayo, doon ka na lang sa kabilang kwarto. May electric fan naman doon. Pero kung ayaw mo pa din, sige, go. Doon ka sa labas kasi total malamig naman doon. Di ba, kuya? Teka lang, bakit sa labas? Ang arte-arte mo. Ayaw mo kakasama tayo sa kwarto eh. Doon na nga siya sa kama. Doon lang sa lapag. Kaso masikip din yung lapag. Ako na lang sa lapag. Ikaw na lang sa kama. Ikaw sa labas ka, total malamig naman dun eh. Doon ka na lang. Kahit wag ka lang mag-electric fan. Sa labas, malamig naman. Teka lang, doon naman sa sinabi kong kwarto eh. Okay naman doon eh, kahit walang aircon. Di doon ka na. Ano ba pa ulit-ulit tayo? Ang kulit-kulit mo. Nagugutom na nga ako, kuya. Pag-order mo na ako ng pagkain. O sige na, Kat. Susunod ako sa'yo. Dali mo na itong gamit mo. Dali mo. Siya padali mo niya. Ikaw magdala. Sige. Ako na. Ako na magdadala ng gamit ng kapatid ko. Gawin mo naman ang paraan, Eden. Huwag mo na ako ipahiya. Umutang ka na dun sa kaibigan mo, yung Arian, katrabaho mo, o sino man pwede mong utangan. Umutang ka na, magpa-deliver ka na ng pagkain ngayon na. Gutom na rin ako. Dadalhin ko pa tong... Ay, ang bigat. Dadalhin ko pa rin tong malita ng kapatid ko. Huwag na ako pahiya, Eden. Huwag mo nang palakin to. Gawin mo na yung sinasabi ko. Halika nga dito. Renz, ano ba? dito? Ano ba? Teka nga lang. Ang teka lang. Nasasaktan ako eh. Alam mo, sumusobra ka na, ha?
Kanina pa ako nagtitimpi sa loob. Alam mo, pigil na pigil lang ako. Ha? Ayoko pakita sa kapatid ko kung gaano ako demonyo. Ayan. Yan, yung gamit mo. Yan. Renz, teka lang. Seryoso ka ba Timpi talaga? na ako sa'yo eh. Kanina ka pa. Ha? Seryoso? Sagot ka sa akin kanina, parang di mo na ako nire-respeto eh. Harapan pa ng kapatid ko, ha? Tarantado ka talagang babae. Bakit? Ikaw ba, nirespeto mo ba ako, ha? Dapat nga tayo nagkakaintindihan dito. Ano tayo nagkakaintindihan dito? Ikaw ang umintindi sa akin, ha? Huwag kang tatanga-tanga, sumunod ka naman sa akin, Eden. Yan, dito ka matutulog ngayong gabi. Tapos yan lang yung gamit mo, yan lang yung gawin mong unan at kumot dito. Hindi kita bibigyan ng unan. Teka lang, paano ako papasok bukas? Ito pa yung suot ko kanina eh. Di huwag ka maligo, isuot mo yan. Renz, naman, maawa ka naman. Seryoso ka ba dito? Mukha ba ako nagbibiro? Di ba binalaan na kita? Na huwag mong sasagarin yung pasensya ko sa'yo, ha? Dumating yung kapatid ko, gano'n yung magiging reaction mo? Di ka man lang rumespeto? Kapal na mukha nitong babaeng to. Renz, sorry na. Sorry na talaga. Patawarin mo na ako. Ang lamig-lamig dito. Hindi ko kaya. Wala akong pake kahit maging yelo ka pa dito, Eden. Ha? Ang sinasabi ko, diyan ka matulog para magtanda ka kung kailan mo ko irerespeto at kailan hindi. Pero hindi mo dapat ako hindi irespeto kasi dapat lagi mo akong irerespeto dahil ako yung asawa mo. Nire-respeto naman kita eh. Ikaw ang hindi ko maintindihan. Bakit ganyan ka? Uulitin ko pa ba yung sarili ko? O kailangan pa bang pakain ko sa'yo lahat ng mga basura dito, ha? Ano? Papakaawa ka? Hindi sana inisip mo yung kanina bago mo binastos yung kapatid ko. Huwag kang papasok sa bahay, ha? Lamig pa naman ngayon. Naku. Renz, parang awa mo na. Wala akong pakialam sa'yo, ha? Wala akong pakialam sa'yo. Hanggat di ka nagtatanda. Papasok ka. Miss Eden! Miss Eden! Miss Eden! Ma'am. Ay! Ma'am, pasensya na po. Sorry po ha. Masakit po kasi yung ulo ko eh. Kaya naman pala, kanina pa ako tawag ng tawag sa telepono mo. Hindi mo iniintindi, tulog ka pala? Oras ng trabaho, tulog? Eh ma'am, wala po ako masyadong tulog kasi ma'am. Pasensya na po talaga. Ano ba nangyayari sa'yo? Nakita mo yung damit mo? Kahapon mo pang damit yan. Tinan mo ang itsura ng buhok mo. Nasa opisina ka, Miss Eden. Wala ka sa bahay. Ba't ganyan? Eh ma'am, pasensya na po talaga. May problema po kasi kami sa pamilya namin eh. Oo, ang problema, iniiwan sa bahay, hindi dinadala rito sa office. Paano yung mga reports na kailangan ko? Eh ma'am, tatapusin ko naman po to, pero pasensya na po, nakaidlip talaga ako. Eh ma'am, pwede po ba ako mag-explain sa inyo bakit po ako nagkakaganito ngayon? Oo, bakit nga ba? Kasi po ma'am, hindi po kami magkasundo na ng asawa ko eh. Eh kagabi po, napuno siguro siya sa akin. Doon po niya ako pinatulog sa labas, kaya wala po akong masyadong tulog. Eh naglakad din po ako papunta dito sa opisina. Kasi yung perang natira sa akin, pinang-order niya po ng pagkain para sa kapatid niya. Diyos mio. Kaya ma'am, pasensya na po talaga. Huwag po kayong mag-alala. Tatapusin ko po to agad. Oh, sige. Naku, pasensya ka na sa nasabi ko. Hindi ko alam na ganyan pinagdadaanan mo. Basta ang sa akin sa'yo, ayusin mo, ha? Kailangan ko yung report na yan. Okay, Ha? ma'am. Pakidala mo sa office pagkatapos pa lang, ha? Sige po ma'am. Salamat po ulit ha. Oh, sige. Kumain ka na ba? Hindi pa po eh. Pagpunta mo sa office, may natira akong lunch doon. Kunin mo na rin pati para makakain ka, okay? Salamat po ma'am. Oh, sige. Kuya, ano ba naman yung asawa mo? Ang tagal-tagal naman dumating. Kumukulo na yung tiyan ko. Ako din gutom na ako, Kat, kaya huwag ka nang sumabay, ha? Malilinti ka naman sa akin yung babaeng yung pagdating niya. Yari Ilang yan oras sa na akin. tayo nakatayo dito. Gutom na ako. Sabi, buwisit na babae na yan. Tawagan mo kaya. Wala nga eh. Andun yung cellphone ko sa loob. Mamaya darating na rin yun. Antayin mo lang. Ang Mamayat na bahala. lang. Oo, ayan na pala eh. At bakit ngayon ka lang? Eh nag-overtime ulit ako eh. Overtime na naman. Oy. Kung pumasok. Bakit? Balita ko sumahod ka na. Teka lang. Teka lang. Bigay mo sa akin yung sahod mo. Eh Renz,
binabudget ko to, di ba? Marami pa tayong binabayaran. Eden, nag-usap na tayo, di ba? Ito na lang muna. Kailangan kong bayaran yung iba. Teka lang, Renz! Ano bang ginagawa mo? Lahat ng sahod, di ba sabi ko sa akin? Tsaka itong sahod mo, kulang pa to. Pangkain namin. Paano naman ako? Total, ngayon kasi, Eden, may mga nadidiskartehan na ako mga ibang babae ng mga mayayaman. Kaya etong sahod mo, ito na yung huling makukuha kong pakinabang sa'yo. Kaya di na kita kailangan ngayon. Teka lang. Kat, kunin mo na. Anong ibig mong sabihin, ha? Ayan. Teka lang. Tara! Mga gamit mo. Yung maleta, sa'yo pa yan ha. Okay, cut pa yung maleta kasi wala ka naman pambiling maleta. Kaya sa'yo na yan. Pamasko ko na yan sa'yo, Eden. Renz, teka lang. Pag-usapan naman natin to. Oh. Teka lang. Okay lang, good. Sa labas lang ako matulog. Basta huwag niyo lang ako palayasin. Bahay ko to, Renz. Di ba, huwag ka na nga mag-skandalo. Iskandalosa ka talaga. Ganyan ang itsura mo, skandalosa ka pa. Umalis ka na lang bago pa tayo magpatawag ng pulis. Pulis, wala naman akong kasalanan. Alam niyo yan. Anong wala? Di ba ilang beses tayo nag-usap? Pinupuno mo ako, di ba? Lagi mo akong ginagalit. Tapos eto, pagdadamot mo pa yung sahod mo, dapat ka, kulang pa to eh. May darating ka pa sa susunod na linggo na, sabi mo, bonus ba yun? Incentives? Dapat nga, makukuha ko rin yun. Pero di ko na kayang magantay pa ng ganong katagal makasama ka. Mabuti umalis ka na ngayon. Narinig mo yung kuya ko, di ba? Siguro naman sa office ka nagtatrabaho. Malamang may laman yung utak mo kahit konti. Malamang umalis ka na. Kath, pakiusapan mo na yung kuya mo. Ayaw na makinig sa akin eh. Ba't naman pakiusapan? Magkakuntsaba nga kami na pagkatapos matanggap yung sahod mo. Bye. Bye, bye, bye. Alis na! Kulang pa ba yung mga sinabi ng kapatid ko para maintindihan mo na ayoko na sa'yo? Akin na tong bahay kasi kasal naman tayo. Kung ano yung meron sa'yo, akin na yon. Akin na lahat. Ikaw, umalis ka na kung ayaw mong... Masuntok. Gusto mo pa Naku, kuya, suntukin mo na nga to para umalis na. Kung sa'yo, umalis ka na bago ka pa ma-black eye. Ayan, mahirap pumasok sa opisina may black eye. So, bye. Bye, bye, bye. Alis! Renz, pagsisisihan mo Umalis lahat. ka na! Dami mo sinasabi. Sisi. Alis! Kung ngayon mo ka nagsisisi na, bye. Kuya, dami mo pera, magkanyan. Hindi ko na nabilang. Halika na, sa loob natin bilangin. Halika na, Eden. Halika na nga kasi maiyak. Ako'y lang niya kay Ma'am Gina. Nakakahiya nga. Oh, ano yun? Ay, magandang araw po, Miss Gina. Good morning. Ito nga po si Eden, ilalapit ko po sana sa inyo kasi gawa nga ng nagka-problema po kasi siya dun sa bahay nila tapos pinalayas na rin po kasi siya ng asawa niya. O, di ba nasabi mo nga sa akin yan? Ibig sabihin hanggang ngayon ba, hindi na nasolusyonan yan? Nung nakaraan po, sa labas lang nila ako pinatulog, pero ngayon po pinalayas na pagkatapos lang makuha ng kapatid niya yung sahod ko. Ayun na nga po, Ma'am Gina, dun sana siya tutuloy sa bahay ko kaso hindi ko naman po siya mabigyan ng accommodation na maayos kasi sobrang late lang din po ng tinitiran ko eh. Tapos, yung pakiusap lang po sana namin ni Eden, baka mayroon po kayong mga accommodation po na pwede naman po yung pagtirhan. Sa bagay, meron naman ako dong kondo na pinapa-Airbnb ko. Walang nagre-rent ngayon. Pwede ka doon temporarily. Pero alam mo, Miss Eden, yung sitwasyon mo sa asawa mo, huwag ka namang hinayang. Dapat talaga hiwalayan mo na. Sobra na yung ginagawa nilang yan. Alam mo, kung wala kang asawang masama ang ugali, hindi ka magkakaganyan. Di mo mararanasan yan. O, di ba? Kaya, sige, tutulong ako para maging matatag ka. At salamat na din kay Miss Yvette. Nandiyan siya para sa'yo. Salamat din po, Ma'am Gina, kung ganun po. Salamat po na naiintindihan mo po yung sitwasyon ko. Oo naman, bakit pa naman di ko maiintindihan? At ang isa pa, kaya ang sabi ko sa'yo na magpakatatag ka, kahit ganyan ang problema nakaalalay kami sa'yo, pero ayaw na ayaw ko na magkakaroon ka ng problema sa trabaho. Iibahin mo yung pag-iisip mo sa problema mo at sa trabaho. Laging separate yan para go ka. Alam mo, Miss Eden, mas mabuti nga yung asawa mo na rin, sa kanya na rin ang galing na maghiwalay kayo. Alam mo yung ganyang klaseng lalaki, hindi naman na dapat yan na pag-aksayahan pa ng panahon. Alam mo kung totoo, hindi ko lang naikwento sa inyo. Ayaw ko na sanang sabihin, kaya lang narito na tayo sa sitwasyon na eto yung topic natin. Ganyan na ganyan din ang naging buhay ko. Noon, sa asawa ko.
Kaya iniwanan ko din. O, nung iniwanan ko siya, nagpakatatag ako, tumayo ako sa sarili kong paa, o, kita mo na ako ngayon, di ba? Okay na ako. At yan ang gusto kong mangyari sa'yo. At saka ikaw, kasi sobrang mahal mo yung asawa mo. Alam mo yung sobrang pagmamahal, hindi rin maganda. Hindi rin maganda na iidulot sa atin, sa iyo, ganon. Yung sobrang pagmamahal mo, hindi naman niya nakikita eh. Hindi niya naman nakikita yung halaga mo. Alam mo, isa ka sa pinupunteriya ko na i-promote ngayong taon na to. Ma'am, Totoo. Kaya kinakailangan good performance. kaso ma'am, di ba, napansin niyo po recently na hindi po masyado akong nakaka-focus sa pagtatrabaho ko. O di ba pinaliwanag mo naman sa akin at naintindihan ko naman yung bagay na yon. Kaya sabi ko sa'yo, magpakatatag ka, narito kami ni Miss Yvette para alalayan ka, kung ano man ang kailangan mo. Basta ang sinasabi ko lang sa'yo, focus ka lang sa trabaho natin. Sige po ma'am, maraming salamat po ulit ha. Oh, no, Yvette, okay ka na. Opo, at least ngayon, alam ko po na may mga tao pong sumusuporta sa akin. Concern po dahil sa naging sitwasyon ko. Maraming salamat po ulit ma'am. Okay. Thank you po, Mama. Sige, sige. Oh, tara na. Okay na. Basta kung ano man ang problema, balik ka lang dito, Miss Yvette. Sige po, Ma'am. Thank you po. Kuya, ano ba? Nagugutom na ako. Gawa mo naman ng paraan. Eh, hanggang kailan ka ba dito? Sana nagtatrabaho ka na ngayon eh. Wala nang pera. At saka, wala na rin nagbibigay sa akin ng mga babae. Eh kasi, alam mo, kung pinagana mo na sana yung utak mo, sana hindi mo pinalayas si Eden. Di sana meron pa tayong pera. Eh ano na ngayon, gutom na ako. Buisit ka rin eh. Ang ingay mo. Eh, di sana gumagawa ka ng paraan. Ano bang paraan? Eh, ikaw nga dapat kasi ikaw yung kuya ko. Tsaka ikaw naman tumanggap sa akin dito, di ba? Dapat naisip ko simula pa lang. Alam mo, malapit na rin kita palayasin eh. Wala na nga eh. Wala na akong makuha na ng pera. Ikaw naman yung dumiskarte ngayon. Palamukhaan tong batang to. Ano naman, kuya? Hindi ko alam kung naman na ganito mangyayari. Sana pala kung pinala ko dun kay... O yan na pala, speaking niya sa asawa mo. Ginagawa mo dito? Gusto ko lang kunin tong bahay na to. Kukunin. Magpapatawa ka ba? Saan kami titira ng kapatid ko? Tsaka, pinalayas na kita, di ba? So, ibig sabihin, akin na tong bahay na to. Mag-asawa tayo. Lahat ng ari-arian dito sa bahay, akin na. Ikaw, visit ka talaga eh, no? Kung kailan nagkakandaletse-letse yung buhay namin dalawang magkapatid, tsaka ka pa darating para paalisin ako dito sa bahay ko? Eh bakit naman hindi? Hindi ko naman tinatanggi na asawa kita. Okay, sabihin natin, kung ano yung sa akin, sa'yo din. Pero nakapangalan pa rin to sa akin at wala kang laban. Kasi kahit magkasuhan tayo, talo ka pa rin. Kukunin ko tong bahay na to. At nga pala, hindi lang yun ang balita ko. Pinaprocess ko na rin yung annulment natin. Nang sa ganun, tuluyan namang walang visa yung kasal natin. Eden, sandali lang naman. Dahan-dahan ka naman. Wala din naman akong pambabayad sa mga attorney na yan kung sakaling kakasuhan mo. Kaya makukulong ako. Tsaka, totoo nga pala talaga yung balita na umasenso ka na nga. O baka naman pwedeng bigyan yung kuya ko. At ng trabaho eh. Para saan pa? Eh di ba kayong dalawa, pinagtulungan niyo ko? Kinuha niyo yung last na sahod ko para angkinin at magpakasaya. Ikaw? Eden. Asan na yung mga babae mong pinagmamalaki? Doon ka humingi ng tulong. Wala na nga eh. Wala na nga tumutulong sa akin ngayon, Eden. Kaya, sorry na. Patawarin mo na lang Kaya ako. nga, patawarin mo ni kuya ko. Wala akong titiran. Tsaka wag mo na ako ipakulong. Parang di mo naman ako minahal. Tsaka, alam mong, ikaw lang yung babaeng naging the best. Alam mo yung pagmamahal? Oo, minahal kita pero ngayon hindi na. Kasi, sa pinakita mo sa akin, bago mo akong pinalayas, wala na yun. Wala nang epekto yung pagmamahal na yun. Eden, hindi ka ba naaawa sa asawa mo? Naghihirap ako ngayon, no? Tapos papaalisin mo pa ako? Eden, mahal na mahal kita. Oo, mahal na mahal ka na kuya ko. Alam mo, kung tutusin, umiiyak nga yung gabi-gabi, nananaginip pa yun. Eden, mahawa naman yung kuya ko. Balikan mo na. Maawa ka sa akin. Alam nyo, ang galing yung magdrama. Hindi na ako maniniwala sa inyo. Tsaka ikaw, Renz, di ba? Bago mo ako paalisin, sinabi kong pagsisisihan mo to lahat. Kaya nagsikap ako. Kaya ito ngayon, pinapakita ko sa'yo paano ka makarma. Alam kong mabait ako, pero sa ginawa mo sa akin dati, na pagpapalayas, hindi
hindi na ako maaawa sa inyong dalawa. Kaya umalis na kayo dito. At sisiguraduhin ko kahit magtago kayo, mahahanap ka namin. Mahahanap ko kayo. Kasi kayong dalawa, kahit saan pa kayong lungga magtago, yung pulis, nakikita kayo. Nakasubaybay. Gagawin natin yan, kuya. Eden, patawarin mo na lang ako. Wala kami titiran ngayon, no? Ano ba? Magmamatigas ka? O susunod ka na umalis na kayo dito? Bala ka dyan, aalis ako. Kung gusto mong maiwan ka Sige dito. na.